Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon tungkol sa Santino's Focus in One. Focus in One, pizza lang ang tinda. Sila nga mga kanegosyo nagpo-focus in one eh. Ikaw pa kaya? Eto mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to. Sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015, after ko mag-resign sa work as a sales mga kanegosyo, gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Walang masama sa pagtatrabaho, disente yan, nagpapakain ng pamilya yan. Nagkataon lang talaga na gusto ko magnegosyo at pasukin yung mundo ng pagninegosyo. So naisipan ko mag-resign. Nagkataon mga kanegosyo, nagbo-boarding house ako malapit kung saan ako graduate ng college. Kasi graduate ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines sa Quezon City. Nung graduate ako, hindi na rin ako umalis ng boarding house ko kasi easy access yung biyahe, mga kanegosyo. Kumbaga, madali yung biyahe, hindi mahirap sumakay. So hindi na rin ako umalis doon. After a year ko din na nag-work as a sales representative ako sa, hindi ko na sabihin yung kumpanya. So naisipan ko, doon ko na rin itayo malapit sa boarding house ko yung sari-sari store. Bakit sari-sari store? Hindi ako marunong magluto. Gusto ko lang talaga i-try yung mundo ng pagninegosyo. Pambansang pambansang negosyo, mabilis buksan. Yung tipong magbukas ka ng sari-sari store ngayon, bukas may sari-sari store na sa katabi mo. Ganun siya kabilis buksan. At nagkataon na naman. Ilang nagkataon na yan. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. At ang pinagsisilbihan kong community is mga college student. Sa aming anim na sari-sari store mga kanegosyo, laging ako yung pinakamahal na benta. Mahal ako ng piso, mahal ako ng dos, mas mahal ako ng 5 piso. Alam ng mga customer ko to, yung mga dumaan sa akin. Pero sa akin pa rin sila bumibili. Kasi malupit yung serbisyo ko mga kanegosyo sa mga college student. Kumbaga, naging kaibigan ko na rin sila, naging kaibigan na rin nila ako. Basta maraming bukod sa pagtitinda, marami akong na-o-offer na serbisyo sa mga college student or community pinaglilingkuran ko. At nagkataon nga nagkataon na naman, mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one, community ng mayaman, i-scale up sa level 2. At ang sari-sari store mga kanegosyo, hindi natin may scale up sa level 2. Habang buhay siyang nasa level 1. Ibig sabihin, hindi natin mapapalaki yung negosyong sari-sari store. Merong magsasabi dyan na, million naman yung kita namin a month net profit sa sari-sari store. Nasa level 2 na rin ba ako niyan? Mga kanegosyo, business model ang pinag-uusapan sa level 2. Kahit million pa yung kinikita mo dyan sa level 1 sa sari-sari store, nasa level 1 ka pa rin. Kaya hindi magiging grocery store ang sari-sari store mga kanegosyo. Never. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. At ang sari-sari store, hindi natin ma-applyan ng business model na level 2. Walang focus in one ang sari-sari store. Pero kumikita yan mga kanegosyo. Pag mo isara yan, pwede kang mag-isip ng, halimbawa, may sari-sari store ka ngayon. Pwede kang mag-isip ng ice tube na pwedeng pagkakitaan. Ng ice tube, pwedeng applyan ng business model na distribution.
ikaw yung nagdi-distribute ng ice sa bawat stall or bawat sari-sari store or mga bar. Yun mga kanegosyo, scalable yun. Balik tayo kay Santinos mga kanegosyo. Santinos nga mga kanegosyo nagpo-focus in one. Mula simula hanggang i-scale up niya sa level 2, pizza pa rin. Hindi siya nagdagdag ng shawarma, siomay, ng milk tea. Pizza pa rin mga kanegosyo. At ang advantage kasi ng focus in one mga kanegosyo, hindi ka hirap sa marketing. Lalo na pag nagsisimula tayo magnegosyo, yung yung resources natin or pera natin puhunan, limited lang naman yan eh. So kung naka-focus ka sa isa, kumbaga mas mamomonitor mo na maayos yung cash flow mo, inventory mo. Tsaka hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung binebenta mo. Dahil naka-focus ka lang sa isa eh. At kumita yung may-ari ng Santinos mga kanegosyo, hindi sa pagbebenta literal ng pizza. Kumita siya nung pina-franchise niya na ito sa franchising fee. Kumita man o hindi, yung nag-franchise ng Santinos, magbabayad sila ng franchising fee. Profit na yun sa may-ari. Huwag ka mag-franchise mga kanegosyo. Yung negosyo mo yung ipa-franchise mo, doon ka tunay nakikita. At kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, market ng mayaman, i-scale up sa level 2. Ngayon mga kanegosyo, yung pang-apat, importante yan, original content. Kailangan na natin gumawa ng original content mga kanegosyo bilang negosyante. Dahil yan na yung labanan ngayon 2025. Mapapansin nyo mga kanegosyo, karamihan ng mga kumikitang negosyo ngayon is puro gumagawa ng original content. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe mo naman ako. Click mo naman yung like or heart mo naman dyan. Kung may mga tanong ka mga kanegosyo, comment mo lang sa baba. Kung gusto mong matuto about level 2 mga kanegosyo, message mo lang ako sa bio ko. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle bilang negosyante, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin, ingat tayong lahat. Peace.